Hello po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Always be steadfast in our faith to our Creator. Guys, part 7 na po to. Part 7 ng season 16, What is Written Truly Happened. Thank you so much po talaga sa lahat po ng dadaanan ng contents ko na to. Harinawa po, samot dalangin ko po sa ating Creator na pagtiyagaan niyo po sanang tapusin. Si God na po ang bahalang magbigay sa ating lahat ng kung anumang blessing na hinihingi natin sa Kanya. Amen to that, guys. Sana po bawat isa na makakakita ng content ko na to harinawa po healthy pa tayong lahat, malusog pa tayong lahat, at patuloy-tuloy pa rin po tayong kumakapit sa ating faith, sa ating Panginoon. Amen to that, guys. Ang content ko po na to halo-halo, guys. POV po ulit, life coach, life motivation, tsaka po yung mga trending na pangyayari sa mundong ito na ginagalawa natin during the last generation of humanity. Guys, sana po talaga, try nyo po talagang tapusin mula part 1 hanggang final part. Gagawin ko po tong final part A. Final part A kasi patapos na po Maraming salamat po talaga. To God be the glory po talaga kasi nakakagawa pa po ako ng mga ganitong content. Guys, magmadali po talaga tayo. Wag na po tayong magpapetik-petik. Wag na po tayong magpa-ignore-ignore na lahat naman po tayo nakakakita ng kung ano-anong balita globally. Karamihan po ang tinetrending po ng iba, minsan po talaga guys, hindi naman po sa pagiging judgmental. Ang nagte-trending po talaga minsan parang parang pagliligaw po. Yun po ang mas gusto ng tao na pag-ukulan nila ng pansin. Para po sa akin, gusto ko pong itawid sa inyo na hinihikayat ko po ang bawat isa na makakakita ng content ko na mas pukusan po natin, mas pagtuunan po natin ng pansin na mas pansinin natin yung mga life coach, life motivation, mga content na talagang may sense po na nagtatawid po ng kaunting life coach, ng kaunting life motivation dito sa humanity ng huling generation natin na kahit papano ang mga pinapanood po nating mga video, mga content, mga dokumentary biblically written po, biblically speaking po. Kasi kapag ka po yan kinapupulutan natin ng motivation na talagang naaayon din po sa katuwiran ng ating Creator, yan po nagpapatibay sa ating kaluluwa na lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon. Kasi nakakatakot po guys talaga ang climax ng Great Tribulation. Ito nga pong content ko na to dinagdag ko po dito yung mga bagong dokumentaring na pag-aralan ko kahit papano, na i-research ko po na kung talagang written ba talaga sa Holy Scripture. So far so good naman po, nakasulat po talaga. Kasi ako po kasi hindi naman po sa mas pinaprioritize ko po talaga guys na ang maging content ko. Kasi napaka-fragile po ng buhay natin guys. Yan po ay isang facts na ang maging content ko po sa maigsing buhay ko na pinangahawakan ko, kahit papano po makapaghatid po ako, makapag-share po ako ng kung anong nangyari sa buhay ko, kung anong na-research ko na talaga namang nasa katuwiran at written talaga sa Holy Scripture, maitawid ko at mai-share ko po sa aking kapwa-tao. Kasi okay lang po yung kahit papano mag-unwind tayo. Pero wag po tayong masyadong mag-unwind, mag-relax ng mag-relax. Kasi mas maging alerto po tayo ngayon guys. Kasi talaga pong nalalapit na po talaga yung climax ng Great Tribulation. Kahit po marami tayong napapanood na mga bali-balita na yung iba po talaga nagtatawid po sila ng mga eksaktong estimation, sabihin nating estimation ng kung sino-sinong content creator o kung sino-sinong pastor na para pong eksaktong-eksakto yung paggawa nila ng dokumentary na ganitong-ganito daw po, ganitong-ganito. Para po sa akin, according din po sa mga matutuwid na
mangangaral at mga matutuwid na parit pastor ng huling generation natin, wala po kahit sinong makakapagsabi ng eksaktong oras at araw ng climax ng tribulation. Lalong-lalo na po yung pagbalik ng Panginoon. Kasi yan po surprisingly, isa po yung dilat na katotohanan na talaga po ang pagbabalik ng Panginoon pagka po nandun na sa climax ng tribulation, yung duration po na yun, agad-agad po yung matatapos. Tapos pagtunog po ng huling trompeta, ng huling pakakak, saka pa lang po bababa ang Panginoon para po agawin niya yung mga chosen, yung pong mga maliligtas, yung pong mga pinili niya, yung pong mga hindi nahikayat nung tatak nung masama. Kasi dalawa po kasi lagi ang meaning nung nakasulat na mga salita ng Panginoon na ang talagang ginugol po ng Panginoon sa Holy Scripture maitawid ang Word of God, ang motivation ng Panginoon globally. Tapos kapag naitawid na po yan, marami na pong bansa ang talagang nakarinig ng Word of God. Ano na po, climax na po ng Great Tribulation, tapos andun na po yung duration na yun na pag sa maigsing panahon ng tribulation na yun, bababa po ang Panginoon. Pero hindi pa po talaga bababa ng bababang talagang literal na bababa. Kasi aagawin po muna niya yung mga tao, yung chosen, tapos magigising na po yung mga natutulog, yung nahihimlay na. Tapos po, pag-agaw po sa kanila, kasabay ng mga taong buhay pa na magiging chosen din, sabay-sabay po tayong aangat kung tayo magiging karapat-dapat. Yan po ang pagkakaintindi ko mula pa po sa season 1 ng content ko na What is Written Truly Happen. Dahil yan po talaga yung nakasulat. Kasi hindi naman po, sabi nga po ng matuwid na mga ngaral, hindi naman po agad na pag-agaw ng Panginoon talagang nandito na kaagad siya Kasi may mangyayari pa pong mga matitinding pangyayari na sabi nga po nung matuwid na mga ngaral ng generation natin ngayon mga masasamang panginoorin, masasamang event na mangyayari. Pagkatapos pong matapos yon, saka pa lang po talaga maghahari ng 1,000 years ang Panginoon. Tapos kasama po ng Panginoon yung mga naligtas, yung mga naging deserving. Yan po ang pagkakasunod-sunod ng pagkakaintindi ko na mangyayari talaga sa huling panahon natin. Yun nga pong pinaka-climax. So natapos na po yung tribulation. So pagkatapos po nun, may kaunting duration pa po, saka po bababa ang Panginoon, naagaw na po niya yung mga deserving, yung mga pati po yung mga namatay, yung mga nakatulog na, tapos kasama ng mga buhay na nadatna na naging karapat-dapat. Pagkatapos po nun, saka pa lang po talaga totally bababa ang Panginoon para maghari ng 1,000 years. Yan po ang talagang malinaw na crystal clear ng pangyayari ng tribulation at ng paghahari ng 1,000 years ng ating Panginoon. Yan po ang ating tatandaan. Kasi guys, napaka-importante pong mag-research na tayo. Huwag po nating hintayin mag-2030 pa, mag-2040 pa, kasi wala pong makakapagsabi talaga ng eksaktong panahon na talagang nandito na yung tribulation climax. Actually, dinadanas na po ng humanity ang tribulation. Pag-akyat pa po ng bigatin sun, 50 years ago ng pag-akyat niya, nung unang siglo pa, nag-uumpisa na po ang tribulation. Yan po ay facts. Kahit po i-research natin yan ng paatras, yan po talaga yung facts. Marami pong evidences at document na nagpapatunay ng mga pangyayaring yan. So ito pong generation natin na to, andito na po tayo sa tribulation. Kaya lang po, syempre po, hindi pa po talaga yung climax Kaya kumbaga relax na relax pa po yung karamihang tao globally. Kasi akala po nila sa isang bansa lang lumindol ng malakas, sa isang bansa lang may pumutok ng eruption ng matinding bulkan, ganito ganon, malalakas na lindol. Marami pa pong mangyayari guys, napakarami pa po. Eventually po talagang papasok na tayo sa pinaka-climax. Sana po, ang samot dalangin ko po, sabayan niyo po ako sa panalangin ko, na bago po talagang dumating yung climax na yun, tulog man tayo, patay man tayo o hindi, prepared po tayo. Yan po ang ating ipanalangin sa Creator natin. Kaya nga po lagi ko pong dinadagdag be steadfast in our faith to our Creator. Kasi pa-intense na po ng pa-intense. Kung baga sa pataas po ng pataas ang level ng pagpasok ng last generation sa Great Tribulation. Sundan nyo pa po guys, patapos na po to. Baka isang part na lang po. Thank you so much po talaga. To God be the glory po. God bless us all po. And always remember guys, never ever lose your faith. Kapitan po natin ang faith natin guys sa ating Panginoon. Amen to that. Sundan nyo pa po ang final part. Thank you so much po. To God be the glory po. God bless us all po. Stay safe po. Amen.